Good to see you tonight. Welcome sa atong midweek service. Magpadayon ta sa atong Nadab and Abihu, and this is the last part of Nadab and Abihu. Ikatulo ni sa ato ang lesson sa Nadab and Abihu. The title is still the same. Men who were destroyed by God. This is part 3. Part 3. Men who were destroyed by God. Di taganahan ma-destroy. So dapat mag-learn kita mga kaigsunan sa panghitabo, sa kinabuhi ni Nadab and Abihu. And basahan na itong balik please. Leviticus chapter 10. 1 and 2. Leviticus. Let's all stand. Leviticus chapter 10, 1 and 2. And then we are going to dwell with that word fire. Fire. Go. And Nadab and Abihu, the sons of Aaron, took either of them his censer, and put fire therein, and put incense thereon, and offered strange fire before the Lord, which he commanded them not. And there went out fire from the Lord, and devoured them, and they died before the Lord. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this evening. I pray that you bless each and everyone's heart, Lord, tonight. Help us to understand your message, and help us to be aware and be warned, O God, sa mga kasaypanan nga mabuhat namo, Lord, sa pagpangalagad nimo, that we are not doing according to what the Bible says. And please help us, O God, to be submissive to the guidance and leading of the Holy Spirit, nga maurag yo'y nakibaw, unsaon na mo pagpangalagad, and help us, Lord, nga we will be under subjection of His power. And thank you, Lord, for giving it to us, to live within us. And thank you for the Bible, nga among matun-an, among mabasa, Lord, ug maoy magamit sa balang Espiritu to guide us. And thank you, Lord, for this evening. I pray that you bless us, Lord, as we unite our faith, as we listen to your message. Help us, O God, that we could honor you tonight. This is for your glory. We pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The Bible says they put fire in their incense, and then they offered a strange fire unto the Lord. Onya pagkahuman, it is the fire of God, na fire from the Lord that devoured them. Now, atong tun-an ni unsa maning fire mga kaigsunan. Kaning fire, ato ning ma-enjoy ang fire today, and we will be protected by the fire today. Ug unsa man ang fire, unsa may relate sa Ginoo ana sa iyang pulong. So, before nato i-proceed ang number 3, ato sa i-review gamay. Number 1, no one is exempt from doing the same thing. So, pwede sa tamasipya to do something that is not commanded by God. Alright? So, wala na ito gisunod ang iyang pulong. Wala na ito gisunod ang iyang instruction. Mo-relate na sa fire, o niya, mga igsoon. Number 2, there is something you can do to keep it from happening. You can do something. So, natay gisgutan ani unsay angay nimong mabuhat, mga kaigsunan. And tonight, atong i-ensure good tonight. Atong i-ensure, number 3, to ensure this will not happen in your life. Unsa may angay buhaton? Stay where the real fire is. Stay where the real fire is. So duha ka word atong i-remember tonight is the word stay and the word fire. So dapat atong hinumduman na magpabilin gyud ta kun diin ang kayo gikan gyud sa Ginoo, the fire that God allowed us to have and to enjoy, mga kaigsunan. So atong i-learn tonight, mga kaigsuon, para makahibaw gyud ta unsaon nato nga ma-protected ta, no? Ma-ensure gyud nato nga dili nato mabuhat o ang kaning sayop nga pagpangalagad para dili pud ta ma-devour. All right? God will use His own fire to devour us also. Asa man na i-devour? Tuaw niya dito sa judgment seat of Christ. I-devour ang atong mga works, kung kani makapasar ba og dili, by using the same fire. Alright? So kani ang fire, mga kaigsunan, bantayan ni nato. So atong ilhon, kung di ta kaila, kung unsa ning fire, so asa man ta mo stay?
if we do not understand unsa ning fire mga igsoon. So, dunay mga lugar o dunay mga tao aning kalibutana nga gibutangan sa Ginoo aning nga fire. Unya, kung kinsa man na sila, kung kinsa man na ug asa man na, ato diha ta magpabilin. Diha na to ibutang atong kaugalingon because we will be safe. Kay base magpasagad na lang unya tag offer sa Ginoo sa another kind of fire. Right? Kaya daghan na ba mga strange fire karon gipanglabay sa internet? Daghan mga strange fire gihatag sa mga fake teachers of the Bible. Mga false teachers, mga dili tinuod tinawag sa Ginoo. They're just trying to appear like they are the Lord's servant but they are the devil's servant. Changing the content of the Bible. Changing the doctrines. Alright? Removing the important part of the Bible and creating their own Bible. Unya, daghan kayong nailad ani mga igsoon, even Baptist, adhere to that kind of translation. Nagitawag in NIV. Sayon ra siya sabton mga igsoon, pero kung imo nang i-side by side sa King James, daghan kay nga nangawagtang diha mga kaigsunan. Daghan kay wala na diha, daghan gipang remove, daghan na gipang soften ang mga hard word of God. Nga dapat badlong gyud na to, pero pag abot na sa NIV mura gipahumok siya. So ay mga importante nga mga mensahe na wala pertaining salvation na change mga kaigsunan. Daghang mga verses na usab. Ang virgin birth giwagtang. So mag-careful ta, strange fire ang tawag anak mga kaigsunan. Okay? So, tulo ka butang atong isgutan tonight to understand this kind of fire. And number 1, stay where the Lord Jesus Christ promised to be with you. Diha gibutang sa Ginoo ang fire. Stay where the Lord Jesus Christ promised to be with you. So daghan na mga area diri sa Bible mabasa nato mga kaigsunan, and we are going to read some of those. Unsa man nga mga butang, unsa nga lugar nga dapat nato ibutang nato atong kaugalingon so that we will be protected from the strange fire. Para sa ato pagpangalagad sa Ginoo, we are following what the Bible says, which is the true fire mga igsoon. In Matthew chapter 3 verse number 11, nagingon ang Bible, it says that Jesus baptized with fire. Ato tas Matthew chapter 3:11. Jesus baptized with fire. The Bible says, and I indeed baptize you with water, ingon si John the Baptist, unto repentance. But he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. He will baptize you with the Holy Ghost and with fire. In Matthew chapter 18 verse number 20, diri giklaro na, ginahinay og klaro mga kaigsunan, unsa man ang fire. Okay, 18:20. Ingon's Bible, for where 2 or 3 are gathered together in my name, there I am in the midst of them. So in gathering together, ingon si Christ, I am in the midst of them. So asa man nga mga lugar sa atong kinabuhi nga nagpromise ang Ginoo nga siya mauban nato na adiha ang kalayo nga atong madawat mga igsoon, that we could offer not the strange fire but the fire from the Lord. Amen. Dumiha kana nga fire ato na maklaro unya tod, but I will tell you now is the word of God. The fire is the word of God. So we are going to offer something to God according to what the Bible says. Muna kung dili ta careful mga igsoon, we are following another teaching na dili siya sama sa tudlo ni Christ mga kaigsunan. And that is why we need to be careful. Ayaw ibutang imong kaugalingon anang mga lugar, anang mga butang nga si Kristo wala ga promise nga siya umuuban siya nimo. Now, He promised that He will be with us in the church. He promised that He will be with us when we gather for Him and with Him. Importante kaya na, kaya na yung mga gatherings ron for Christ, but not with Christ. Di ba? Daghang mga kuwan ron, gipanggamit. No? Couples for Christ, kaning gathering is for Christ, but not with Christ. So, sabot na, they are using a strange fire. They are using an instruction which is not given by God in His Word.
Daghan ang mga pundok ron, mga kaigsunan, na kung dili ta careful, they're bringing the Bible but not teaching the right doctrine, not teaching the right content of the Bible. Wala nag-promise ang Ginoo nga mo-uban siya diha. But ningon ang Bible, bisag gamay, 2 or 3 gathering together. Unsa gisulti? Klaro na to basa, 2 or 3 are gathered together in my name. There am I in the midst of them. So ato lang tan-awon mga igsoon, church gathering. Ngayon di man ta ka-stay. Discipleship. Ngayon di ta ka-stay. 2, nag-gather together, discussing the discipleship lesson, discussing the life of Christ. Ngayon di man nato mapadayon, nga diha man nag-promise ang Ginoo that I will be with you. Amen? Look at Matthew chapter 28. In Matthew chapter 28, in the Great Commission, He promised to be with us. In the Great Commission. In verse number 18, the Bible says, And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Di ka musalig na. And you are going to listen and look for another instruction nga makuha nimo mga kaigsunan na nag-ingon ang Bible, all power is given to me. So ato ning kuanan good, careful ta tan-aw nato sa Bible igsoon. Asa man ning lugar nga si Kristo naa? Asa man ning lugar nga si Kristo ni promise that He will go with us. Now, for sure, it was verse number 19, it was si Christ, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. So nasa gisugo, mga kaigsunan. And in verse number 20, teaching them to observe all things, whatsoever I have commanded you. This is discipleship. And He promised, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Nag-promise si Christ that He will be with you. He will be with us. Doing what? Doing the Great Commission. He will be with us when we go and preach the gospel. He will be with us when we baptize. He will be with us when we make disciples. He will be with us. Pero nga nung ang mga Kristohanon, wala man sila na excited yan. Why we are not excited that there will be somebody that will be baptized? Kadaghang baptism ng false baptism, dili tinud luwas nagpabaptize tungod sa Kristohanon nga gadali. Tungod sa mga Kristohanon nga nag-apasog record. Tungod sa mga Kristohanon nga binayran sa soul winning. You should not be paid just to win souls. Amen? Ari ka, bayaran ka, ang imong trabaho, soul winning. Di kinahanglan bayaran, kay bugat kayo ang promise sa Ginoo nga panalangin sa diyang dunay kalag nga tinuod malawas. Ug kana mo'y dapat dawaton sa mga Kristohanon. Mo'y rason mga kaigsunan tungod sa allowance lamuon na lang ang buluhaton nga gihatag sa Ginoo. Mo na naka-offer tas Ginoong strange fire, dili tinuod nga mga luwas, dili tinuod nga mensahe sa ebanghelyo, imbis tuduan nimong tarong mga kaigsunan nga mo-surrender sila sa Ginoo, ang ilang ginahuna, kinahanglan ako i-record doon, sige na ba dawat ba? Sige na pa-baptize na ba kay wa pa ko in town makasaban ta inig-meeting. Muna problema mga igsoon, kung dunay kota, dunay, dili mag kota tawag na. Dunay ka ng goal. Parehara na kota. Kasabaan ka kung dili ka kabot sa kota. Kasabaan ka kung di ka kabot sa goal. That should be a personal commitment to every Christian, to the Lord. Not to the pastor, but to the Lord. Muna kinsa may angay mo hatag imong wages, God will give you wages. God will bless you when there will be someone that will truly be saved. Tungod sa imong pagtudlo. Nakailan sila Ginoo, nakatultol sila sa insakto nga kaluwasan mga igsoon. Kanang mga lugara, Great Commission, kaning atong pag-gather together with Christ and for Christ mga kaigsunan, nag-promise si Kristo that I will be with you. Naadiha ang real fire. Para dili ta masipyat mag-offer ta og strange fire ngadto sa Ginoo.
Mamatay niya itong desire. Madugay siya itong pangalagad sa Ginoo, mahibong lang ito ng alagad siya, di karon wa na. So, mapagkadili, mamatay. Strange fireman ang iyang gi-offer. False nga service. Kuwan lang, nadaskahig ba? Personal commitment na nimo sa Ginoo. Kung asa ka gibutang sa Ginoo, mga kaigsunan, you serve God with your personal commitment to the Lord. Lord, I will serve you. Lord, I will follow you. I will go where you wanted me to go. O diara. He wanted you to come to church, you come to church. Together with other believers. And receive the real fire from the Lord. Are you listening? Mga kaigsunan, and in the Great Commission, God said, go! And preach the gospel. Spread the fire. So that people will be saved also. And the Holy Spirit will indwell with them. According to the book of Acts, like a dove and a fire, a cloud of fire, ni-indwell nila mga igsoon. Muna may tabo. Kung ang tanan mga Kristohanon manlakaw o iwali ang insakto nga mensahe mga kaigsuonan. Without being pushed by the allowance, without being pushed by the promise of the man of God, without being pushed mga kaigsuonan sa personal interest, but being pushed by the power of the Holy Spirit. The fire that is burning in their heart. Muna siya ang importante. So stay where the Lord Jesus Christ promised to be with you. Amen? Number 2. Stay in keeping God's word in your heart. Stay in keeping God's word in your heart. Nga naman, Pastor? Because the word of God itself is the fire. In Jeremiah chapter 23, mga kaigsunan, si Jeremiah na-discourage. Kamo, ma-discourage po mo? Si Jeremiah na-discourage siyang kinabuhi. Mga kaigsunan, nabi niya, giilad siya sa Ginoo. Yung sa giilad ko ni mo, Lord, ang nagpailad po ko. Di mga wali o niya, way bunga. Gisugo siya sa Ginoo, pero walay bunga, mga kaigsunan, ang nadawat niya sa mga tao, puros mga persecutions. Pero mga igsoon, si Jeremiah, tungod sa fire nga iyang gibutang sa iyang kasing-kasing. In Jeremiah 23:29 says, is not my word like as a fire? Tanaw ato, basahon ha? Chapter 23:29. In God's Bible, is not my word like as a fire? Saith the Lord, and like a hammer that breaketh the rock in pieces. Ang pulong sa Ginoo sama sa kayo, mga kaigsunan. Ug mauni ang gidawat ni Jeremiah, mauni ang gibutang niya sa kasing-kasing niya, mo na pag-abot sa point sa iyang kinabuhi, mga kaigsunan, nga gikapoy na siya sa sige og tudlo sa pulong sa Ginoo, pero ang madawat niya negative result. Mo na karon sa mga Kristohanon, maluyam sad ta. Unya, ang problema, ang kalahian mga kaigsunan ni Jeremiah o sa mga Kristohanon karon, sa diyan laluya ka, mangita ka glaing kayo. Mangita ka kanang humok ba? Mangita ka kanang kayo nga di tinuod. Pero si Jeremiah, mga kaigsunan, gikip niya ang fire from the Lord. The real fire, iyang gikip siya kasing-kasing mga kaigsunan, which is the Word of God. The real Word of God, the real doctrine, the real message of God. Let's go to Jeremiah 20. Atras to gamay. Jeremiah 20, 8 and 9. The Bible says, for since I spake, I cried out, I cried violence and spoil, because the word of the Lord was made a reproach unto me, and a derision daily. Tanawag, unsay nahitabo. Si Isagwali, mga kaigsunan, pero ang iyaha is nakadawat siya og mga bugal-bugal gikan sa mga tao. Tanawara, nahimong mura nag-joke ang pulong sa Ginoo siyang kinabuhi. Wala na siya, nalipay ba? Mura na siyang nabugatan, mga kaigsunan. Then I said, I will not make mention of him. Niabot na mo anang point sa inyong kinabuhi nga di na ko mubasag Bible, di na ko muisgot bahin anang Bible, di na ko maminaw, di na ko. Niabot mas punto sa inyong kinabuhi nga ingunanan na inyong status.
Niabot kinabuhi ni Jeremiah, mga kaigsunan, but praise God for that fire. Ningon siya, nor speak anymore in His name, but His word was in mine heart as a burning fire shut up in my bones, and I was weary with forbearing, and I could not stay. I want to stop, but I can't stop. I want to quit, but I cannot quit. Hinaot pa, ingon ani ang mga Kristohanon tinuod nakadawat og real fire, mga kaigsunan. Kay kung tinuod niya na real fire diha sa imong kasing-kasing, moabot ang panahon nga ma-discourage ka, moabot ang panahon nga maluya ka, mga kaigsunan, you are not going to look for a strange fire. Mura ba og imong usbon ang imong doktrina, usbon ang imong pagpangalagad, kay mura gikapoy ka ani nga style, mga kaigsunan. Now the style nga atong giingon nga kaning tinuod nga pagpangalagad, kapoy yun eh. Naliman kay labtan ka sa yawa. Samok-samukon ka sa yawa. Kakapoy na. But if you're going to rely and trust on that fire within you, mga kaigsunan, it will fire you up. It will keep you going. Amen? Makapadayon ka, makapabilin ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Stay in keeping God's word in your heart. Amen? Si Jeremiah, diyon siya, di na ako kapugngan. I want to stop, but I cannot stop because of that fire in me. Ang iyang gingon, and I was weary with forbearing. Gikapoy siyang pinugong. Naliman ka na, ang kayo nagdilaab, mga kaigsunan, gipugnan niya nga dili siya kahisgot, gipugnan niya nga dili siya maka-stultis mga tao, bahin kung sa pulong nga nasa kasing-kasing, gikapoy siyang pinugong. Pero mga Kristohano nun, murag wa may gipugnan. Walay gadilaab. So ang resulta, di na mapugnan eh. Balik siya, mga kaigsunan. Balik siya sa pagpangalagad sa Ginoo. Balik siya og sabwag sa fire from the Lord, which is the Word of God. Amen? Kita, sa atong kinabuhi kanon, sa atong pagpangalagad mo, end up ta, mga igsoon, ipaila-ilas Ginoo nato kanang fire nga atong alagaran karon diri, kanang fire nga atong giwali karon diri, mga kaigsunan, is the same fire that will try our works kung mag-match up ba. Kung dili mag-match up, mga kaigsunan, it will be burned and you will suffer loss. Pero luwas gyapon pinaagi sa fire. Ano sa manang fire? The Word of God. Atong basahon, 1 Corinthians chapter 3. 1 Corinthians chapter 3. Klaro kayo bersikulo 13 to 15. God's Bible, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by what? Fire. It will be revealed by the Word of God. And the fire shall try every man's work of what sort it is. It is the Word of God, the basis, mga kaigsunan, because it is the Word of God that we will use and we will study in order that we can serve the Lord according to His Word. Manay abot sa panahon nga hukman natas Ginoo, para di ka kareklamo ba? O the fire. The fire is the Word of God that will try your service. Mga igsoon, it shall be tried by fire. Every man's work of what sort it is. Kung nasibo ba siya sa kabubuton sa Ginoo, wala. Kaya na may pagkabuutan diri sa kalibutan nga wa nasibo sa pulong sa Ginoo. Tayo pagkasabot mo. Verse 14. If any man's work abide which he hath built thereupon, he shall surely receive a reward. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss. Kay wa natunong sa kabubuton sa Ginoo, you are serving, you are doing something and offering to the Lord a strange fire, it will be burned, just like Abihu and
Nadab, mga kaigsunan, they were devoured by the fire of God. Kita sa atong pagpangalagad sa Ginoo, ang ma-devour, ang masunog, ang atong gi-offer sa Ginoo nga strange fire. Offer na to, gi-offer na to nga dili sibo siyang kabubuton, dili siya ang nagsugo, mga kaigsunan. Dagan kay mabuhat sa mga Kristiyano na karon. Muna dagan kay sa mga kasimbahanan, you are not ignorant to this. Nga ang mga membro sa church, dili ka work with their pastor. They're doing something else in the church, behind the man of God. Especially big churches. Walang itaon kay bawo ang pastor, ngang ilang ipang-appoint nga mga tao against the authority. Subok kay palandungon, mga kaigsunan, because the pastors are blinded. They're trusting people who is not for God. Muna daghan kay pwede na ito mabuhat din sa kalibutan na showing to people that we are doing it for the Lord, but truly, it will be burned. Kay way lain, mga kaigsunan, nga magpabilin dito sa judgment seat of Christ, kundili ang binuhatan nimo according to His Word. The fire that He gave you is the fire that we need to follow and use, mga kaigsunan, in serving the Lord. May atong i-offer sa Ginoo, not the strange fire. Kaya kanang strange fire, gabot dito sa judgment seat, sunugo na, mga kaigsunan, i-devour na. So, sa diyang ma-devour, you will suffer loss. But good news, good news. But he himself shall be saved, yet so as by fire. You will be saved by the word of God. Di malalis. You got saved according to what the Bible says. Tuwas ka. By fire. No? According to what the Bible says. Pero, nalingla lang ka sa strange fire. Mano'y problema. Mauna ang advantage na to ni Abihu o ni Nadab. Because we have the Holy Spirit already in our heart. Amen? So, para dili masayang ang atong pagkaanak sa Dios. Para di masayang, mga kaigsoon, kay kita man saram tas Ginoo that one day we will receive reward of what we are going to serve the Lord. No? O sa ato ibuhaton para sa Ginoo, we are going to receive a reward. Para di na masayang, mga kaigsunan, keep God's word in your heart. Let the word of God guide you. Do what the Bible says and never argue what the Bible says. Especially, mga kaigsunan, kanang imong unod, dili mo yun. Tithes and offering, di mo yun imong unod. Discipleship, di mo yun imong unod. Mangita kag live paagi o sa pag-share sa Ebanghelyo. Discipleship is a lifetime job. Discipleship is a very difficult and very costly responsibility. Kaya nagtuotan, discipleship is just teaching them the Word of God? No. It is transferring Christ's life through you. Ibalhin mo dito. And that makes it difficult. Dili ay mo kinabuhi, i-transfer nimo sa kinabuhi sa usa ka tawo. Dapat ang kinabuhi ni Christ, diha nimo, mga kaigsunan, imo na-experience si Christ and teach them kung unsay akong gitudlo nimo. Kaklaro ang nag-iingos Ginoo? It is a lifetime job. So, kung nag-discipleship ka, and it is not a lifetime, kay nag-abide ramo og lesson, and after nahuman ang lesson, human ang discipleship, you are not making disciples. Kaya ang discipleship, dili na siya lesson. Ang discipleship is a job. It is a responsibility transferring Christ's life to another person. Pinaagi diha nimo. That is discipleship. Sama sa gingon ni Apostle Paul kan Timothy, panudlo sa duglain nga able sad mo tudlo og lain. Unsa may tudlo ni Timothy, katong itudlo ni Paul. And Paul nagsige ba siya og kanang sunod-sunod ni Timothy? No, Timothy made his personal walk with Christ. Kay mao na ang discipleship, imong bantayan kanang imong disciple kung naglakaw ba na siya uban sa Ginoo. Dili kay kanang imong disciple kung dili na mulihok, kung dili mo ingnon, wa pa na siya na disciple. Kay dapat ang disciple, mga kaigsunan, na siya personal walk with God. Mo-open na siya siyang Bible personally. Mutuman na siya ni Kristo personally. Mulakaw na siya og manudlo personally.
Ang buhaton nimo unsa naman? Sino tapos na ako responsibility? Wala. Pray for him. Guide him. Help him. Pero nung ka mga kaigsunan nga, dili siya kaliho kay wa ka. Wa pa na, nahimong disciple. Mao na nga gitawag sa Ginoo that you will be my disciples, katulang na fruit. Bear fruit, bear much fruit, and ye shall be my disciples. Kaklaro ang nagingon ni Christ. Amen? Nya karon, doon ay mga strange fire. Dagan kay mo claim, disciple na ko sa Ginoo. Ngano man, nahuman namin sa lesson. O sa lesson inyong gihuman? Lesson nga hinimo sa tao. Bersikulo. Pero kinsa man tawhana nag-ingon nga kung mahuman nga lesson, disciple na ka. Huyawan ang tawhana. Ang gingon ni Christ lifetime, unya ang gingon ana tawhana pag mahuman ni disciple na, uy, mas grabe si acknowledge kay ni Christ. Strange fire mga igsoon, mag-careful ta. Are you listening? Mo na lisod kay pangitaon mga igsoon nga ang kanang tinuod mudaghan dayon. Si Kristo na mismo nag-ingon. Kay kung gusto ta managhan dayon, pwede. Na? Puno na to ang kanang hupsdom, dayon, pwede. Pwede, taga na itong burger, kada usa. Ano, maminaw sa pulong si Ginoo. Pero pangutan na, hatod ka nun sa nato, pwede siya punon. But the true disciples of God, without burger, they will go. So puno na to ang hupsdom, mga kaigsunan, with disciples! Kanang muadto gyud, mulakaw gyud tungod ni Kristo mga kaigsunan. Nganong mahitabo man na? Because they keep God's word in their heart. Ang Ginoo nagsugo diha mga igsoon, and the word of God is the Lord Jesus Christ himself. This is a fire that will burn in your heart, that you will not stop serving God. Mao ni ang kayo nga nagdilaab sa kasing-kasing ni Jeremiah sa panahon siya na discourage. Morning kayuha mga kaigsunan nga ato ipasud sa itong kasing-kasing para di ta maghunong. Amen? Di ta maghunong. Di ta masig pangitag kisay sayop. Strange fire man na ka na mangita kag kinsay basulon. Hindi ko ba na Bible ana? Pangita ang culprit. Wala. Ang Bible nagtudlo mga kaigsunan nga ikaw mismo magbantay sa imong kaugalingon. Manay tudlo niya, dili kay manghimantay ka sa uban. Bantay mo kaugalingon. Keep the word of God in your heart. Letter C, and last. Stay close to the real Bible preachers and real soul winners. Ayaw kuyog-kuyog ka ng mga tao nga wa, dili klaro ang ilang pagpangalagad. Ayaw kuyog ka ng tao mga kaigsunan nga dili tinuod nagwali sa kamatuoran. Hebrews 1:7 says that his ministers are a flame of fire. Tunawa na ng Hebrews. Hebrews 1:7. Ang iya mga ministers, mga kaigsunan, is like a flame of fire. More of a flame thrower. Unya kung makita ka, preacher nga, way kayong manggawas mga kaigsunan, ay. Yung ganagay mga tao, anak, nga naman. Di man init. Di man sakit. Pero kaning kayo, nga gikan sa Ginoo, i-devour na ang mga wicked kanang idea or wicked heart sa tao. Sakit. Hebrews 1:7. In His Bible, and of the angels he saith, who maketh his angels spirits, and his ministers, unsa man na? A flame of fire. His ministers are a flame of fire. The preacher should preach what the Bible says. Bisag sakit, preach! Do not manipulate the fire. Give it
Spread the fire, spread the word of God. Even in Psalms 104, mga kaigsunan, gisulti ni Psalms 104. Verse number 4. The Bible says, who maketh his angels spirits, his ministers a flaming fire. Nagdilaab ang mga minsahidon. Nagdilaab ang mga nangalagad sa Ginoo. Mga kaigsunan, let the fire burning. Keep the fire burning in your heart. Dapat, inig-share ni mo sa pulong sa Ginoo, makita gina, gadilaab man ni siya. Uy. Amen? Gadilaab. Pero, sagara mga wali ron, mga igsoon, pikpiko naman na imong abaga. Okay na Brad. Namatay choices, Brad. Choices ka niya. In serving God, God is definite. Nasa instruction, mga igsoon, read and understand God's instruction and do according to what the Bible says. Muna kasigara, muna kanyahay ra mga kaigsunan. Daghan kayo mga strong churches before, pero karon nag-give in na sa mga tradisyon. Eh paano? Minaw mo? Daghan na mga strong churches before nga ni-give in na sa mga fiesta, mga igsoon. Fiesta ba yan ng Christmas? No? Kung ang uban na mga lugar, ang ilahang kanang, o sa tawag kanang ribulto, kanang ilahang patron nila ba? Santo Niño, ang uban na ay si Apostol Paul, na Maria. So, na fiesta. Depende sa ilahang patron. Oh, si Kristo san? Tibuok kalibutan. Fiesta sa tibuok kalibutan. Ang mga Baptist against sa fiesta, mga kaigsunan, pero muapil kinadakan. Mauwaw tanaw eh. Ha? Kamo diri, member sa Lighthouse Bible Baptist Church, apil-apil mo Christmas, ang mauwaw mo sa iyong kagalingon, oy, pataka lang mo og silibrar. Wala na diri sa Bible. Strange fire na, strange fire. Mentioning Jesus Christ in a strange way. Pasabot, dili, gitudlo sa Bible. Strange. Madugay mo na, ma-devour na ang kainit sa mga churches mo na, mawala na ang fire sa preaching. Mawala na, mga kaigsunan, ang push. Mawala na ang pagbadlong. Mao na hasta ang mga tao nga magpalibot dinha, mga kaigsunan, mga yawanon nagkasing-kasing. Dili na for God, but for people, for a person, for self. Magino na nimo igsoon nga daghan mga kasimbahan na doon ang deacon against sa pastor. Or ang deacon against sa doktrina sa Ginoo. Imagino na nimo daghan mga churches karon. Muna mag-careful kita. Kay nahitabo ni sa panahon ni Abihu og ni Nadab, it could happen also to us today. But to ensure that this thing will not happen to us, mga kaigsunan, stay with the real fire. Stay with the real doctrine. Stay, mga kaigsunan. Bala nagmayo nga maraglahi gani ang simbahan sa umanda. O alangan, daghan naman nag-give in. Usan nalay wa na lang gikuan mga igsoon kana kalag-kalag. Pero Easter apil na. Valentine's apil na. Kalag-kalag na lang wa apil eh. Og sinulog. Di ba? Christmas apil na. Hutda na lang na ninyo eh. Kamong mga nituuan na ba? Hutda na lang ninyo. Na, kamo na nituo diri. Hutda na ninyo celebrar. But if you want the real fire, mga kaigsunan, wala na.
If you want the real fire that will burn in your heart, listen to what the Bible says. Be the flaming fire of God. The flaming preacher. The flaming discipler. Nga pulong gyud mo ihatag gyud the real fire gyud mga kaigsunan. Igabot sa panahon nga tuwa na tas langit, judgment seat na mga kaigsunan. Dihan mo makita, ay salamat. Naminaw ko sa akong pastor, wag yun nasunog akong pangalagad. Para di masayang imong hago ba? Kasayang kung masunog mga igsoon. Nanabang ka, pero nasunog. Kanindo nanabang ka na dawat sa Ginoo. Because you are doing it according to what the Bible says. Sugo man taniya pagpakaon. Gisugo taniya pagpanabang sa mga kabataan. Gisugo taniya mga kaigsunan to feed the hunger. Diba? To give drink to the thirst. Gibuhat nimo according to His word. Sakto imo kasing-kasing. Pag-abot dito sa langit mga igsoon, reward. Namas Bible. Anything that we do, nga naa diri, dili na strange fire. Anything that we do, mabitaw na yung Ginoo, do all to the glory of God. Kay iya man ang hukman. So mahimo rin siyang mahimo na to for His glory and honor kung sinubay ang iyang pulong. Kay kaning pulong nga atong giabayan karon mga kaigsunan, mauni ang pulong nga hukman ang atong binuhatan diri. Hukman atong binuhatan diri. By fire. It will be revealed by fire. The fire that devoured Nadab and Abihu is the same fire that will devour our strange offering to God. Strange service to God. So I hope na ato nag-learn mga kaigsunan, importante ni para di ta ma-destroy. Amen? So atong i-ensure. Atong siguruhon. How to ensure? To ensure na dili ni mahitabo sa imong kinabuhi. According sa atong lesson mga kaigsunan, stay where the real fire is. So unsa man na siya? Unsa atong gisgutan karon? Number 1, letter A. Stay where the Lord Jesus Christ promised to be with you. Amen. Asa diha ningon ang Ginoo, I will be with you. I will go with you. Oh. Mo na imong anak ka diha. Daghang mga Kristiyanon wala diha. Kamong wala diri, asa mo? Hinaot pa ni tan-aw. Ang problema ang nanganhi mo mo po'y mananaw. Kay mo review. Kay nakuwangan. Ang wala diri, di man mo review po. Di man review na ila. Di maminaw. Wala di mabadlong. So inaot pa, kung naminaw ka, diin man ka. Rikutan aw diri. Diin man ka. Nganong naam ka diha? Nasa bahay ko no. Yung si Ada, nako mo sa inyong bahay. Inaot pa. Di ba? Dapat naamo sa simbahan. Kaya naamo, lugar man nga mag-gather ta for Christ and with Christ. Letter B. Stay in keeping God's word in your heart. Keep on reading. Keep on keeping the Bible. Keep on meditating. Importante kay na mga kaigsunan. Without the Bible, you will be lost. And without the Bible, your service will be devoured by fire. Sayang ang imong pagpangalagad. Sayang ang panahon nga imong gastuhan, no? Para sa pagpangalagad sa Ginoo. Kung dili siya according to His word. And letter C, stay close to the real Bible preachers and real soul winners. Kay mao nay makapakuan nimo, makapatakod nimo. Mao nay makapatakod nimo. Daghan na kay karon mga igsoon unya, ang problema na mga membro sa churches bisag diri basig na
i-compare nimo imong pastor sa uban. Siyempre, malupay imong pastor, kay imong pastor, isog man. Mamadlong man. Kunya imong pastor, di mo hatag allowance. Dagan man dito manghatag. Ganong tagaan magkag-allowance nga ang blessing man ang angay nimong madawat gikan sa Ginoo. Labaw pa na mga kaigsuran sa allowance. We should not be moved by the allowance or by any wages that people can give us. Mauwaw to eh. Daghang mga kwan karon, daghang mga Christians karon nga mangitag gid sa dato, nya madto dito kay tagaan sila para tudluan ang mga tao nila. Daghan karon nga binayra na ang pagwali sa ebanghelyo. Dito mag-apil-apila na oy. Libre ang pagwali sa ebanghelyo. Libre mga kaigsunan. Nga pastor, nganong mga hatag man taog bayad ang mga magwali sa church. Di ba na bayad? That is expression of gratitude mga igsoon. Pagpasalamat nga gidad-an ta sa mensahe. But no one could afford God's word. Walay maka-afford sa kamatuoran mga igsoon. So that is why kita nga mga Kristohanon la klaruhon tarungon nato ni atong kinabuhi. Di nato sayangon. Amen. Ayaw sayanga ang mga higayon nga kita makapangalagad sa Ginoo. Kay si Abiho og si Nadab sayang kayo, anak ni Aaron, the high priest, pero na-devoured ang ilahang kinabuhi mga igsoon. Hug nga way pulos. Kita nangalagad ta karon, basig gigabot nato niya didto sa langit, ma-devoured po ni atong binuhatan. Hinaot pa di. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you, Lord, for this evening. Thank you for giving us this wonderful opportunity nga mahinuklugan na mo, Lord. Nga ang among pagpangalagad sa iyo. Nga ang among pagpangalagad igabot sa panahon nga muatubang nami sa judgment seat. Masunog radi ay ang among mga pagpangalagad. So, Lord, please help each and every one na mainsakto ang among pagpangalagad kanang according to your word, God. According to the guidance of the Holy Spirit. Tabangi, Lord, ang matag usa nga dili ma-discourage. And in that way, sama ni Jeremiah, nga gipasulod gyud niya ang pulong nimo, Lord, sa iyang kasing-kasing, nga sa dihang pag-abot sa iyang discouragement, wala siya nakapadayon o pagpalayo kanimo because of the fire in his heart. So please help us also, Lord, to keep your word sa among kasing-kasing. Kay for sure, naagyan na mga discouragement sa kinabuhi. Naagyan na ang kakapoy. Naagyan na, Lord, because of the persecutions. But your word should keep us from going. Your word should keep us to continue preaching the gospel to the lost and coming to church and serving you according to what the Bible says. Thank you so much, O God, for the preachers that preaches the real doctrine. Nga wala nag-change. Salamat kay Lord sa mga Kristohanon nga tinuod nga nag-disciple. Salamat kay Lord sa tinuod nga mga soul winners. Nga dili lamang sa pagsabuag sa Ebanghelyo, kundi kinanglan ang Great Commission gyud may mahitabo. Salamat kay Lord. Salamat kayo sa imuha nga paggiya namo. And in this invitation, please, Lord, bless your people to come. Bless your people, O God. Guide them and help them to speak with you tonight with a pure heart. Thank you, Lord. This is for your glory. In Jesus' name, amen. Amen. Why don't you bring